Alright, so good day everyone. So in this video, I will show the solutions and I will show the solution for practice set number 1. So hopefully, nakapagsagot na kayo. Nasagutan niyo na. So while watching this video, you may use this para i-check kung tama ba talaga yung sagot nyo and kung magkakamukha ba tayo ng solution. And for those students na hindi pa ito nasasagutan, I suggest while watching this video, kumuha na kayo ng papel. So in order for you to experience solving these equations or this problem. So katulad ng sinasabi ko, since day 1, you will never learn mathematics unless you do mathematics. Hindi nyo matutunan ng mathematics unless itry nyo siyang i-solve or ma-experience. Alright, so tigilan natin ang daldal. So let's start with question number 1. So question number 1 natin is this. Okay, so question number 1 natin, screenshot ko na lang. Find the standard form of the circle. Mamaya ko na basahin. Alright. So, ito yung unang question. Ang unang question natin is, okay, find the standard form of the circle that satisfies the given conditions. So, centered at 2, -1, radius of 3. Alright, so, ang hinahanap sa atin is the standard form of the circle. Alright, so ito yung given natin. So, ang given natin, we know the center. So, ang center natin is at 2, -1. Ang radius natin ay 3. Okay, so since ang kailangan natin mahanap is si standard form of the circle, alalahanin natin ano ba nga ba si standard form of the circle or standard equation of the circle. So standard equation of the circle is equals to, is ito. So quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared equals r squared. Alright, so naalala pa from our lesson 1. So in this part, yung h natin, okay, yung h natin is si x coordinate ni center, so which is sin 2. Then, ang y natin is, ang k natin is the y coordinate of the center, which is yung -1. Alright, so now, let's solve. So, ito yung tinuro ko ng lesson 1. So, substitute nyo lang, tapos baliktarin nyo lang yung mga sign. Okay, so paano? So, una, parenthesis, copy x. Ano yung h natin? Ang h natin ay positive 2. So, pag pinasok natin dito, -2. Then, closing parenthesis, squared. Plus, saway naman tayo ngayon. Open parenthesis, y. Ano yung k natin? Ang k natin is -1. Alright, ito yung k natin, -1. So, since -1 siya, pag sinama natin siya sa y, magiging positive 1. Then, close parenthesis, squared, equals, ano yung r natin? Ang r natin is 3. So, substitute natin ng, tama, ano yung radius natin? 3. So, substitute natin ng 3cr. Then, square natin. Next, simplify. So, x minus 2 plus y plus 1 equals, ito, 3 squared. 3 squared ngayon, this will be going to be 9. Yan. So, 3 squared equals 9. So, this is our final answer. So, for question number 1, ang sagot natin is this one. So, find the standard form of the circle that satisfies these given conditions. So, ang sagot natin is quantity x minus 2 squared plus quantity y plus 1 squared equals 9. And this is our final answer. Alright, so next question. Let's have question number 2. Alright, question number 2 natin. Copy ko lang siya. Alright. Alright, so let's proceed with question number 2. Okay, so question number 2, ang tinatanong, find the standard form. Move ko lang. Alright, so find the standard form of the circle that satisfies these given conditions. So ano yung mga given natin? Ano yung mga given natin? Ang given natin is, ang center daw ay nasa origin. So ibig sabihin, 0, 0. Alright, ang radius natin is 1/2. Ano ang hinahanap? The standard form of the circle. So, ang hinahanap natin ay si standard form of the circle.
Okay, sige, let's solve. So, katulad ng sinabi ko kanina, substitute lang uli natin. So, kopyahin ko lang uli, x minus h. Ito, kopyahin ko lang uli si standard form. Ay, wait lang. Okay. So, kung naalala nyo, during our lesson 1, may shortcut tayo kapag ang center natin ay nasa origin or 0, 0. Okay, so naalala nyo, kapag ang center natin ay nasa 0, 0, ito yung formula natin or yung equation natin. So, x squared plus y squared equals r squared. So, kung naalala nyo, gagawin nyo lang dito is substitute nyo lang si r. Then, just copy yung left-hand side ni equation. So, kukopihin nyo lang si left-hand side ni equation. So, parang ganito. So, una, copy nyo si x squared plus y squared. Then, ano yung r natin? Ang r natin is 1/2. Then, square natin siya. Alright, now simplify. So, x squared plus y squared equals 1/2 squared. So, 1 times 1, 1 squared equals 1. Then, 2 squared is equals to 4. And this is our final answer. Yeah. This is our answer for question number 2. Alright, so next question. So, question number 3. Question number 3 natin. Ito. Copy. Okay. Question number 3. Control V. So, yan. Question number 3 natin. Find the radius of the circle that satisfied these given conditions. Center at negative 1, 5 and passes through 4, 7. Your final answer must be in irrational. If your answer is irrational, then write it in radical form. Alright, so una, ano yung given natin dito? Ang given natin is si center, which is negative 1, 5, and a point, which is 4, 7. Ano yung hinahanap? Ang hinahanap is radius. Radius of the circle. Now, if from this in this part hindi nyo alam kung paano gagawin dito, kunyari nalilito kayo kung paano nyo aatakihin yung question na to, I suggest i-drawing nyo muna siya or i-plot nyo muna siya. So, i-plot ko muna siya for the sake of this example. I-plot nyo muna yung circle. So, para ma-imagine nyo kung ano ba yung hinahanap ng circle na to. Alright? So, pino ko lang. Okay. So, drawing ko lang siya. Yeah. Ang laki. Shapes. Alright. Drawing natin. Tapos. Alright. So, say yan dito. Alright. Ayan. Okay, so ang sabi, si center daw ay nasa negative 1, 5. So, hopefully, sanay kayo mag-plot ha. So, nandito yung mga negative 1, negative 2. Hindi ko na susulat kasi may grid lines na. So, magiging nonsense yung grid lines kapag sinulat ko pa. So, negative 1, 5. So, ito yung negative 1 sa left side. Negative 1, tapos 5 units pataas. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung center natin. Then, ang isang point daw ni circle is 4, 7. So, 1, 2, 3, 4. So, 7 units pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Ito daw si circle. So, drawing natin yung si circle. Sabi, si circle daw ay... Okay, so circle daw ay... Ito ang center ni circle ay ito. Alright, tapos ito yung isang point. So, drawing natin siya ngayon. Drawing natin. So, dadaan siya dito, tapos ang center niya is yung point na yun. So, para siyang ganyan. Ayan. So, parang ganyan. Ayusin ko lang. Ayan. Yan yung sagot. Yan yung circle natin. Okay. So, sa number 3, ang hinahanap is sa radius of this circle. Okay. So, hanapin natin sa radius. Ito yung radius natin eh. The distance between these 2 points. Okay, this is 1, negative 5. And this is 4, 7.
Ano pala siya? Okay. Yan. Alright, so let's do this. So una, paano hinahanap si radius? How do we find the radius? Find the radius. Paano ba hinahanap to? Okay, in order to find the radius, just use the standard equation of the circle. So x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Okay, una, substitute nyo muna si center. Okay, si center muna substitute nyo, yung parang ginagawa lang natin kanina, binabaliktad yung sign. So, x, okay, so negative si h, so positive 1 siya dito, plus y. Ang k natin is positive 1, so dito magiging minus 5 squared equals r squared. Alright, so, katulad sinabi ko nung lesson 1, itong, kung makapansin nyo sa equation natin, meron pa tayong x tsaka y variables. Okay, yung x and y variables, this represent the coordinates of any points on the circle. Okay, nire-represent ito yung kahit anong point, any point on the circle. Eh, may given tayong isang point, which is 4, 7. So, actually, pwede natin substitute si x and y nung point 4, 7. So, how do we do this? So, just substitute. Purahin ko lang yung pula. Alright, so substitute natin. So, this is ang x natin is 4. So, 4 plus 1 squared plus, ang y natin is 7. So, minus 5 squared equals r squared. Alright, now, simplify natin yung nasa parentheses. So, 4 plus 1, 5 squared plus 7 minus 5. Ito, 7 minus 5 is 2. 2 squared equals 5. Huwag na nalagyan parentheses. Equals r squared. Now, simplify. So, 5 squared equals 25 plus 2 squared equals 4 equals r squared. Then, simplify. So, 25 plus 4, 29 equals r squared. Now, ang kailangan lang natin is radius. Si r lang kailangan natin. So, square root natin both sides of the equation. So, cancel si radical sign and si squared. Ang matitira lang sa atin is r equals square root of 29. And this is our final answer. Okay. So, in some cases, kung mapapansin nyo kasi class, itong si 29 natin is not a perfect square. So, ibig sabihin, hindi natin may evaluate yung radical sign or hindi natin masisimplify pa to na matatanggal natin yung radical sign. So, ano lang pwede natin gawin dito? So, tingnan nyo lang kung meron ba siyang factor or pwede pa ba siyang i-simplify. So, in this case, hindi na siya mai-simplify. Kasi, bakit hindi siya pwedeng ma-simplify? Kasi, si 29, wala siyang factor na perfect square. Alright, so, kung meron kayong calculator na medyo advanced, makikita nyo kagad to. So, input nyo si square root of 29, ang lalabas, yun pa rin, square root of 29. Kasi ito na yung pinaka-simplest form nito. Mamaya, papakita ko kung paano kapag wala kayong calculator at paano mag-simplify ng mga radical sign. Again, so this is our answer for question number 4. Question number 3. Next is question number 4. So, question number 4, actually, same lang question, magkaiba lang ng hinihingi. Same lang given, magkakaiba lang ng hinihingi. Okay. So, question number 4 naman, okay? Yung question number 4, same ng given sa question number 3. Pero sa question number 3, sa question number 4, ang hinahanap natin dito ay si standard form. So, balikan na. Ang hinahanap natin dito sa number 4 ay si standard form. Standard form of the circle. Okay. So, alam natin si center. Okay. Alam na natin si center. Okay. As well as, alam na natin si radius. Ito si radius oh. Ito yung radius natin, square root of 29. Sulat na natin. So, ang radius natin, ayan, alam natin yung radius square root of 29. So, sulat muna natin, ano ba yung mga given natin? Or ano na yung alam natin regarding this circle? So, una, alam natin na ang center niya, given. Una, alam natin na ang center niya ay negative 1, 5. Center niya ay negative 1, 5.
And nung sinolve natin, alam na natin na ang radius niya ay square root of 29. So, r niya ay square root of 29. And ang gagawin natin ngayon, isa-substitute na lang natin to dun sa standard equation of the circle. Okay, so ulitin ko yung 3 tsaka 4, same lang sila ng given. Okay? Sa question number 3, hinahanap si radius. Kasi nga, yun yung missing. Then, after natin malaman si radius, sa number 4, tinanong naman ngayon, ano nga ngayon yung standard form of the circle? So, paano gagawin? Just substitute. Okay, so, x minus h, ito yung standard form natin, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Alright, so substitute. So, katulad ng sinabi ko, binabaliktad lang natin. So, open parenthesis x. Ano yung h natin? Negative 1. So, magiging positive 1 dito. So, closing parenthesis squared plus open parenthesis y. Ano yung k natin? So, positive 5. So, magiging minus 5 dito or negative 5. Then, closing parenthesis squared equals, ano yung r natin? Square root of 29. Ano yung r natin? Square root of 29. Then, square natin siya. Alright, now, let's simplify. So, as you can observe, yung radical sign na to, tsaka yung squared, pwede siyang makancel. Okay, so, ang sagot natin ngayon will be x plus 1 squared plus y minus 5 squared equals 29. And this is our final answer. That is our final answer for question number 4. Alright, now let's proceed with question number 5. Question number 5, ito. Ito yung given na na hindi natin alam si center, at the same time, hindi din natin alam si radius. Okay. So sabi dito, find the center of the circle that satisfy these given conditions. Ang endpoints of the diameters are negative 1, 1, and 5, 9. So, ano yung unang step natin gagawin dito? Una, aralin mo natin yung question. So, ang given natin ay 2 points. So, ano yung 2 given natin? Endpoints, ang given natin ay endpoints of the diameter. Then, ang given natin to be specific is itong 2 points na to. So, negative 1, 1, and 5, 9. Alright, so anong hinahanap natin ngayon is the center of the circle. Center of the circle. Okay, so basically, ang gagawin natin, hahanapin natin ngayon yung midpoint ni diameter. So, paano yun? So, para mas madali, imagine nyo muna. For those students na di pa alam kung ano yung gagawin sa part na to, I suggest, i-imagine nyo yung circle by drawing it or by plotting it. Yan. Okay na yan. Alright, so ano yung points natin? Negative 1, 1. Okay, so dito. Adjust ko lang yung points natin. So, negative 1, 1. So, negative 1. So, dito siya. Negative 1, tas 1. So, ito yung isang diameter. Tapos isa, 5, 9. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 9 units pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito. Let's draw. Draw natin. Ayan. Okay, so so katulad ng sinabi kanina dito, itong 2 points daw na to, these are the endpoints of the diameter. So, ito yung diameter natin. Alright? So, next, drawing natin ngayon si circle. Automatic shapes. So, drawing natin ngayon si circle. Ba't ganyan? Okay, drawing natin ngayon si circle. So, para siyang ganito.
Yung nadaya, ano? Yan. So, parang ganyan si circle natin. So, ang endpoints ni circle ay ito, -1 and 1. -1, 1, tas 5, 9. So, una natin hanapin is si midpoint or yung center. Kasi, di ba, tandaan natin class, kapag nahanap natin kung ano yung gitna, if we manage to find kung ano ba yung nasa gitna, ito, kung ano yung nasa gitna ni diameter, therefore, malalaman na natin kung ano yung midpoint ni, sorry, ulitin ko. Once na malaman natin kung ano yung nasa midpoint ni diameter, malalaman na rin natin kung ano ba yung center ni circle. Alright, so una, hanapin natin si midpoint. So, kung naalala nyo, ang formula natin for midpoint is, wait lang, isulit na natin yung given natin. Ang given natin ay 0.1, which is -1, 1. Then, 0.2 natin is 5, 9. Okay, so una, hanapin natin si midpoint. So, ang midpoint natin, ang midpoint formula natin is equals to m, ayan, m equals x sub 1 plus x sub 2 divided by 2 plus, y coordinates natin is y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Alright, so para di nyo na lang siya kabisaduhin yung formula natin, ganito lang yung technique. Ganito lang yung process. So, ulitin natin, itong part na to, ito yung x coordinate ni center. So, basically, ito yung h natin. Then, itong part na to, ito naman si k natin. Ito si y coordinate ni center. Okay, so paano gagawin? Paano gagawin natin para malaman si h and k coordinates? Ayan, ni center. So, ganito. Una, since hinahanap natin si x coordinate ni center, i-add natin yung mga x coordinates ng points. Add natin to yung x coordinates. So, paano? So, -1 plus 5, then divide natin by 2. So, para tayo nag-average, di ba? Then, next, ulitin natin, para mas maganda. So, una, para malaman ito, para malaman natin yung x coordinate ni center, i-add natin yung x coordinates ng point natin, which is ito. Ba, nagaan siya? Ayan. So, add natin to, yung x coordinate, which is -1 plus 5. Then, divide it by 2. Alright, next. I-add naman natin yung y coordinates nung points natin. I-add natin to. Okay, so 1 plus 9 equals, 1 plus 9 divided by 2. Alright, now simplify. So, -1 plus 5, alright, so -1 plus 5 is equals to 4 divided by 2. Then, 1 plus 9 equals 10 divided by 2. And therefore, our midpoint natin or yung center natin will be equals to, ang midpoint natin or center natin will be equals to 4 divided by 2 is 2. 10 divided by 2 is 5. Ito ngayon yung midpoint, center natin. So, center natin, ang center natin is at 2, 5. Alright, so this is our answer for question number 5. So, try natin i-plot. So, 2, 5. So, 2, 5. Saan ba ito? Ito. 2, 5. So, 1. Ay, wait. Parang may mali akong plotting. Ayun, may mali akong na-plot. Sorry. So, mali pala yung plot ko. Burahin natin. Okay. So, -1. So, dito, -1. Tapos 1. Ito yung -1, 1 natin. Sorry for the inconvenience. Mali yung pagkakaplot ko. Next is 5, 9. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Then next is ito yung diameter. So, may para akong mali yung plot ko. Yan. Then draw natin si circle. Okay, ellipse to. Ayun. Alright. Yan.
So, yan yung circle natin. So, ito si 0.19. Ay, 0.59. Ako, sana di ako maklip out of context. Maling tinuro, eka. Okay, so ayan. So, we have negative 1, 1, tapos 5, 9. Tapos, yung center natin is at 2, 5. So, 2, 5. So, 1, 2. Tapos, 5 units pataas. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, no? Parang sinukat. Yan. This is our center. So, 2, 5. Ayan. Alright. So, next natin, question number 6. Question number 6. Same question na, same ng given. Ang hinahanap lang dito is si radius naman ngayon. Ano daw si radius? Okay. So, sa number 6 is, ito, find the radius of the circle, okay, that satisfy the given equation. So, dito, ang given pa rin natin dito is yung katulad sa number 6. Ito lang din yan. Bababa ko nga si, para maangas. Ayan. Okay, okay. Ayan. So, number 6. Okay. So, sa number 6, find the radius of the circle. Ayan. Radius ng circle, ang given natin parehas ng sa number 5. So, ito lang din yun. Okay. So, since alam na natin si radius, alam na natin si center. Alam natin si center. Tapos, ang tinatanong si radius, hanapin lang natin yung distance between these 2 points. Ayan. Alamin lang natin distance between these 2. So, actually, kahit ano ba piliin nyo, parehas na R lang to. R lang dito, R lang din yan. Okay, so hanapin natin si radius. So again, kung naalala nyo, in order to find the radius, yan, in order to find the radius, ang kailangan natin, okay, in order to find the radius, ang kailangan natin is yung formula natin for yung standard form of the circle. So quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared equals r squared. Okay, so una, alam naman natin yung center. So, ang center natin is ito. Ang center natin is 2, 5. Okay? So, substitute natin si 2, 5 kay HK. So, katulad ng sinabi ko, babalik na rin yung sign. So, copy, parenthesis x. Ang h natin is positive 2. So, minus 2. Squared. Yeah, ba't nagaan? Naka-out. Alright. Then, plus, parenthesis y. Ano yung kasama ni K? Ano yung H? Minus K. So, ang K natin ay positive 5. So, magiging minus 5. Then, squared equals R squared. Okay. So, next step is, katulad sinabi ko kanina, itong R, yung X tsaka Y natin, ito. Yung X tsaka Y, this represent any points on the circle. So, since meron tayong dalawang circles, pwede natin, kahit alin sa dalawa na to, pwede natin gamitin. So, it's either negative 1, 1, or 5, 9. So, para mas maganda, if you are solving right now, I will use 0.1, kayo, 0.2 gamitin nyo. Okay, so 0.1 gagamitin ko, So, substitute natin. So, ang x natin is, sa akin, sa 0.1. So, negative 1 minus 2 squared, plus, ang y ko is 1 minus 5 squared equals r squared. Now, simplify. So, negative 1 minus 2, negative 3 squared plus, ito, 1 minus 5, so negative 4 squared equals r squared. Now, let's simplify. Negative 3 squared equals 9. Ayan. So, plus, negative 4, negative 4 squared equals 16. Equals r squared. Now, add natin. So, 9 plus 16, 25 equals r squared. Now, kailangan lang natin si r. So, simplify na, or dapat masolve natin. Let's solve for r. So, paano yun? Let's find the square root of both sides of the equation. So, sa right side,
cancel si radical sign, cancel si squared. So, this is going to be r. Then, square root of 25 is 5. And this is our radius. So, again, alam na natin si center. Ang center natin ay nasa 0.25. Ang radius natin is equals kay 5. Okay, and this is our final answer for question number 6. Alright, so hoping make sense. Next. Okay, next question is question number 7. So sa question number 7, kamukha lang ng given sa question 5 and 6. Pero this time, mga hanapin nyo naman is si standard form. Okay, si standard form. Okay, standard form ang gagamitin natin. Okay, so since same lang siya ng given, ulitin ko, ang hinahanap natin dito ay standard form of the circle. Alright, so standard form of the circle. Zoom ko lang, zoom. Yan, so standard form of the circle. So mapapansin nyo, same lang ng given dito. Same lang to ng given, same lang to ng given. So, kung naalala nyo, when solving for the standard equation of the circle, ang kailangan natin is si center tsaka si radius, which is, na-solve na natin. So, basically, gagawin natin ngayon, isa-substitute na lang natin ngayon. Alright, so substitute na lang natin ngayon. So, again, standard equation of the circle is x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Now, substitute. So, binabaliktad lang. So, ang center natin is, baba ko nga to. Yan. Okay, so ang center natin is 2, 5. So, pag pinasok, babaliktarin lang natin. So, x minus 2 squared plus, ang y natin is, ulit natin, para mas maganda. So, again, binabaliktad lang natin. So, parenthesis x. Ang h natin is positive 2. So, magiging negative 2 squared plus y. Ang k natin is 5. So, magiging minus 5 squared equals, ano yung r? Ang r natin is 5. Tapos, naka-squared. Now, simplify natin. So, x minus 2 squared plus y minus 5 squared equals 5 squared equals 25. And now, this is our final answer. Yan. So, this is our final answer. So, quantity x minus 2 squared plus quantity y minus 5 squared equals 25. And that is our final answer for question number 7. Alright, so next question natin is question number 8. So, dito sa question number 8, 9, 10, actually same lang sila ng na given. So, same process kanina. So, ganito, magsisimula kagad ako sa question number 10. Okay, so sa question number 8, tinan nyo, ang hinahanap natin dito si center. Okay, si question number 8, center hinahanap. Question number 9, radius. Question number 10, standard form. So, dito tayo sa standard form. Para maganda. Alright. Question number 10 kagad tayo. Para mas madali nating ma-analyze. Kasi ganito yung mga type of questions sa exams eh. So, para alam nyo na kagad kung paano ina-atake yung mga ganitong questions. Okay, so una, number 10, let's analyze the question. Okay, find the standard form of the circle that satisfy this given conditions. Endpoint of the diameters are -1, 3, and 7, -5. So, paano gagawin? Una, ang hinahanap natin ay standard equation of the circle. So, we know that ang hinahanap natin is the standard. Alright, ang hinahanap natin is the standard equation of the circle. Next, ano yung given natin? Ang given natin ay endpoints of the diameter. Okay, endpoints of the diameter. Dami naka-S pa dapat, singular lang yan. So, endpoint of the diameter are, ito, -1, 3, tsaka 7, -5. Okay, so, in this case, kung naalala nyo class, if ganito yung case na ang given ay dalawang endpoints ng diameter,
Sige, pag-aralan muna natin. Di ba kapag naghahanap ng standard equation of the circle, ang kailangan natin ay center tsaka radius. Okay. Si center hindi given. Pero si radius hindi rin given. So, ang given natin dalawang points. So, point 1, point 2. Ang point 1 natin is negative 1, 3. Ang point 2 natin is 7, negative 5. Alright. So, una, kapag ganito, so, kapag di nyo siya nai-imagine, mas maganda, i-plot nyo, i-drawing nyo si circle. So, ayan, allow me to draw the circle. Ayan. So, pag ganito siya. Alam mo, mas malaki. Okay. Meron siya sa baba. Okay, so siguro okay na dito. Yan. Alright. So, yung isang point na diameter is negative 1, 3. Taas ko na. So, siguro kung ganito yung tsura. Bababa ko pa siya. Okay, so negative 1, 3. So, negative 1 ito. Tapos 3 units pataas. Double check ko na. Baka magkamali ulit ako ng plotting. Okay, so negative 1, 3. Tapos 7, negative 5. So 7, negative 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos negative 5 pababa. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? 1, 2, 3, 5. Ayan. Okay, so next. Diameter daw to. So let's draw the diameter. Ayan. Then, drawing natin yung circle. Lugi kayo. Kasi ako naka-automatic na na shaper. So, kapag drawing ito, sigurado unless may compass kayo, paling-paling magagawa dyan. So, ganyan siya, circle. Ayun. Okay. Ayan. So, yung end, ito. So, sulat ko yung points natin. So, we have negative 1, 3. And pangalawa is 7, 5. So, 7, negative 5. Alright. So, una nating hanapin is si center. Okay? Again, ang hinahanap natin si standard equation of the circle. So, una natin hanapin si center kasi ang given natin diameter. So, kung naalala nyo, katulad ng sinabi ko, yung midpoint nito, kung once na malaman natin yung midpoint malaman natin yung midpoint ng diameter na to, malalaman na rin natin si center of the circle. So, balikan natin. Formula for the midpoint. Again, we will use the midpoint formula to find the center of the circle. So, x sub 1 plus x sub 2 divided by 2. Then, y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Alright, so again, para hindi nyo na kayo magkabisa ng formula, so ganito na lang gawin nyo. So, para ma-solve nyo yung x-coordinate ni center, okay, x-coordinate ni center, una, i-add nyo yung mga x-coordinates ng point. So, negative 1 plus 7. Galing ko yung automatic. Then, ulitin natin. Nag-pause. Ulitin ko. In order to find the x-coordinate of the center, una, i-add nyo lahat ng x-coordinate ni points. So, which is negative 1 plus 7. Then, divided by 2. Alright. Next. Ano yung mga y-coordinates ni points? 3 tsaka negative 5. So, i-add nyo lang yan. So, 3 plus negative 5 divide it by 2. Alright, now, so let's simplify. So, negative 1 plus 7, this is 6 over 2. Then, 3 plus negative 5, this is negative 2 over 2. Then, let's simplify. So, 3 kagad. So, 6 divided by 3.
Alright, 6 divided by 2 is 3. Alright? Then, negative 2 divided by 2 is negative 1. And this is our midpoint. Ito yung midpoint natin. Alright? So, check nga natin. So, ang center natin ngayon is at 3, negative 1. So, try nga natin kung tama yung plotting ko. So, 3. So, 1, 2, 3. So, negative 1, pababa, isang units. Ayun. So, parang sinukat. So, 3, negative 1. Ayan. So, ayan. Nasolve na natin ngayon si center. So, palitan na natin to. So, hindi siya question mark. Alam na natin si center. So, ang center natin is 3, negative 1. Alright. Next is hanapin natin si radius. Okay. So, baba ko to. Siguro mas maganda if I copy this one. Copy ko pa rin to. Ay, ba't literal na kinapi? So, copy ko lang yung given para may kopya pa rin tayo sa baba. Okay, no. Yeah. Okay, yan. Okay, ito yung given natin. Alam na natin si center. We know the center. And alam natin si center as well as alam natin si center. So, kailangan natin mahanap ngayon si radius. So, find the radius ngayon. In this part, let's find the radius. So, paano siya mahanap? Using the standard equation of the circle. So, x minus h. Actually, klase ito. When finding the distance between 2 points. Diba, ginagamit natin yung standard formula. So, pero dito, ang pinapagamit ko lang sa inyo, yung standard, sorry, dilitin ko. Kapag hinahanap kasi the distance between 2 points, ang ginagamit natin is si distance formula. Diba? Pero dito kasi, pinapagamit ko lang sa inyo si standard equation of the circle. Kasi, si standard equation of the circle is derived din naman dun sa distance formula. So, para isang formula lang yung kakabisaduhin nyo or ma-absorb nyo. So, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Okay, now, find the radius. So, una, substitute natin yung mga points ni center. So, katulad ng sinabi ko, binabaligtad lang natin yung sign. Okay, so x, ang h natin, positive 3, so minus 3. Then squared. Plus, quantity y, ang k natin is negative 1, so this is going to be positive 1. Squared equals r squared. Okay, next. So, ito na sinabi ko kanina, ulit-ulit tayo. Ulit-ulitin ko para magtagal sa utak natin. So, itong x tsaka y na to, x and y variables na to, these represent the coordinates of any points on the circle. Okay, so, ulitin ko, the x and y variable represents any points on the circle. So, based dun sa given natin, may dalawa tayong points on the circle. So, ibig sabihin, we can actually substitute these values onto our x and y variables. So, pwede natin siyang isub. So, sir, ano pipiliin ko? Kayo bahala. It's your choice. Okay? So, laging same lang kayo makukuha dyan. So, ganito. For the sake of this example, especially if hindi nyo pa siya nasusolve, pinapanood, sinasabayan nyo ako, I will use point 1. Okay, gagamitin ko yung point 1, then you use point 2. Okay, so gamitin natin si point 1. Ang x natin is negative 1. Just copy negative 1 minus 3 squared. Plus, ang y natin is 3. So, just copy 3. 3 plus 1 squared equals r squared. Now, let's simplify. So, negative 1 minus 3, this is 4. Negative 4, then squared, plus 3 plus 1 equals 4. Then copy squared equals r squared. Next, let's find the, let's simplify pa natin. So, negative 4 squared equals 16. Positive 16 pa rin. So, 4 squared equals 16. Equals r squared. 16 plus 16, 32. Equals r squared. Okay, ang hinahanap natin si r. Diba? We are looking for the r. Pero, nandito na tayo. So, ang gagawin natin, we square root both sides of the equation.
So, canceled out si radical sign and si squared. So, on the left side, on the right side, ang may iwan ay si r. And dito is si square root of 32. Now, if you have your calculators na advanced, kunyari matataas na model, kapag in-input nyo si square root of 32, dyan sa calculator nyo, ang lalabas is yung simplified version niya. Masisimplified na kaagad to. Hindi siya magiging decimal point. Simplified kaagad. Now, sir, paano kapag yung calculator ko hindi siya kayang gawin? Hindi niya kayang i-simplify kaagad yung square root of 32. Tuturo ko sa inyo paano siya i-simplify. Ito sinabi ko kanina nung early part of the video. So, observe. Paano mag-simplify ng mga radical expressions? Observe this one. Observe si 32. Is 32 a perfect square? Okay, alam mo yung mga perfect square natin. So, 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. So, ganyan. 16, 25, 36, 49, and so on and so forth. Yan yung mga perfect square natin. Okay, so now question. Is 32 a perfect square? So, hindi ba? Hindi. So, hindi siya perfect square kasi hindi lalabas ng 32 kahit paano gawin mo dito. Hindi siya lalabas dyan. Okay, so paano gagawin natin ngayon? So, una, ay mawala. Okay, so paano, okay. Ulit natin. So, paano natin ngayon simplify si 32 na hindi perfect square? So, una, isip ka ng factor ni 32 na perfect square. So, ano ibig sabihin? Ulitin ko. Think of a factor of 32 na perfect square. Ano ba yung mga factors? Ano yung factor ni 32 na perfect square? So, ano ibig sabihin nun? Tumingin ka dito. Yan, tumingin ka dito. Yan. Alin dyan, yung kapag tinimes mo sa isang number, ang sagot ay 32. Ulitin ko. Isip ka ng perfect square. Ito yung mga perfect square natin. Na kapag minultiply sa isa pang number, ang sagot ay 32. Okay, ulitin ko. Isip kayo ng number na kapag minultiply sa isa pang number, ang magiging sagot ay 32. So, observe this one. Di ba yung 16? 16 times natin sa 2 equals 32. Ayun, nakakita na tayo. Nakakita na tayo ng perfect square factor ni 32. So, paano yun? So, we can represent 32 like this. So, 32 is basically equals to 16 times 2. Equals lang to, yung dalawa na yan. So, 16 times 2, 32. Yan. So, ulitin natin. Balikan natin yung step-by-step procedure. So, una, tingnan nyo muna kung perfect square yung nasa loob ng radical sign. So, in this case is 32. Perfect square ba siya? Hindi. So, in order to simplify 32, isip ka ng factor ni 32 na kapag minultiply sa isang number, ang sagot ay 32. Ulitin ko. Isip ka ng isang perfect square na kapag minultiply mo sa isang number, ang sagot ay 32. So, kanina nakahanap tayo. Ang isang perfect square ay 16. Ito, 16 ay perfect square. So, 16 times 2, 16 times a number which is 2 is equals to 32. Alright? So, now, pwede natin itong palitan ngayon. Pwede natin i-represent si 32 as square root of 16 times 2. Ayan. Next, simplify natin. So, by rule of radical expression, this is also equals to, pwede natin paghiwalayin to diba? So, this is also equals to 16 times square root of 2 equals r. Now, simplify natin. So, ito, perfect square na to. So, 16 square root of 16 is 4 times square root of 2 equals to r. And this is our radius. Yan. So, may radius na tayo. Ang radius natin is 4 times square root of 2. So, siguro doon sa ibang nagkamali dito, hindi nila na-simplify. Ang sinagot nila is ito, square root of 32. So, may simplified version pa yan. And in order to simplify that, ito yung gamitin nyo. Alright? So, ang radius natin ngayon, barahin na natin to.
Alright, so burahin na natin to. Ang radius natin ngayon is 4 times 4 square root of 2. Alright, so balikan natin yung question. So, ang question natin, we'll find the standard form. Sige, ito yung question natin. Ayan. Yeah, kung ano sumama. Ito yung question natin. Find the standard form of the circle that satisfy the given endpoint condition. So, endpoints of the diameters are -1, 3, tapos 7, -5. Okay, so nasolve na natin yan. Ito na yan eh. Nalaman na natin yung center, nasolve na natin yung center, nasolve na rin natin yung radius. So, ito na yung mga sagot natin. Ito na yung mga components ng circle. Copy ko na lang. So, ito na yung mga components ng circle. Okay? So, now, isolve na natin ngayon si standard form of the equation. Ito pa yung kanina pa hinahanap. Standard form of the circle. Okay, so solve natin. So, formula natin is x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Alright, now let's simplify. Let's find the standard form of dapat from yan. So, standard form of the circle. So, x, ang h natin is 3. So, this is going to be minus 3 squared. Binabaligtad lang yung sign. Plus y. Ang k natin is -1. So, this is going to be positive 1 squared. Ang r natin is 4 square root of 2 squared. Now, let's simplify. Ito, pag sinimplify natin to, 4 squared is 16. Tapos, dito sa part na to, canceled out si radical sign. So, matitira dito is 2. So, just copy. Copy ko lang tong part na to. Yan. The next, simplify na natin. So, 16 times 2, 32. And this is our final answer. This is our answer for question number 10. Now, ano ba yung question sa number 8? Sa question number 8, okay. Sa question number 8, hinahanap si center. So, ito yung center natin. Alright? Then, ang radius natin is ito. For question number 9 is square root of 4 times square root of 2. And for question number 10, ito. Ito yung sagot natin. X minus 3 squared plus y plus 1 squared equals 32. Tama lang pala. So, for number 10, ang sagot natin is ito. Quantity x minus 3 squared plus quantity y plus 1 squared equals 32. Okay, so, pabigyan ko ng shortcuts. May shortcut dito eh. Kung napansin nyo ito. Nung time na sinosolve natin si radius, nag-end up tayo sa equation na to. Ayan. Observe. Ito. Observe nyo yung equation na to. Try to observe this equation. Di ba kamukha niya lang din to? Kamukha niya yung sagot sa 10. Ayan, sa zoom out ko. Tinan nyo yung hinighlight ko tsaka yung sagot sa 10. Magkamukha lang sila. Ang pinagkaiba lang dito sa naka-highlight na yellow, itong part na to. Pinagkaiba niya lang dito. Ang pinagkaiba lang nito dito. Dito kasi hindi pa natin nasosolve si r squared. Alright, so hindi pa natin nasosolve si r squared. So pero kapag titingnan natin dito. Okay, habang lumalakad yung equation, ito, 'di ba? Habang lumalakad siya, boom, boom, boom. Ayan, no? Lumalabas kaagad siya, lalabas yung r squared. So ito, balikan natin to. Ito equals lang din to sa 32 equals r squared. Ayan. So basically, kapag kunyari, exam yung tanong, tapos ang tinatanong ay ano daw si standard equation of the circle. So kapag nandito kayo sa part na naghahanap ng radius, tapos nag-end up na kayo sa r squared, etong 32, pwede nyo na siyang isub kagad dito. And yun, ang sagot lang din doon is si standard equation of the circle.
So, yun, shortcut lang din yan. And if you find another shortcut, kung may nakikita kayong shortcut, I suggest, i-share nyo siya sa klase nyo, sa mga klase nyo. So, para hindi siya mag-gatekeep kasi ang mga discoveries are meant to be shared. So, kung sosolohin nyo yung mga discoveries nyo, ay walang kwenta yun. Dapat i-share nyo yung mga discoveries nyo. And kasi kapag nasi-share kasi ng discoveries, that is one way para mas magtagal sa utak nyo yung discovery na yun. So, ayun. So, disclaimer lang last, lahat ng steps dito ay step-by-step procedural. So, ibig sabihin lahat ng step, hindi tayo nag-i-skip. So, if, let's say, after a while, na-master nyo na yung mga step-by-step procedure, then, nag-i-skip na kayo ng mga steps, okay lang yun. Walang problema. And nakakahanap na kayo ng shortcut, okay lang din yun. As long as you are getting the final answer correct, walang problema. Pero huwag nyo kakalimutan, dapat lagi nyo kabisado or lagi nyo na-observe nyo na dapat yung step-by-step procedure. Alright, so those are the solutions and answers for questions for practice set number 10. So I hope nasagutan nyo, and dun sa mga hindi pa nagsasagot, hopefully sinabayan nyo ako and nakuha nyo yung mga sagot natin. And with that, thank you doon sa panonood ng video and happy solving.